So welcome sa ating morning revival preview. At schedule natin ngayon ay week 15, day 3. So Wednesday na to. At syempre, itong linggong ito, nagpapatuloy tayo sa pinakapaksa natin. God's power and God's wisdom. Yan ay ang crucified Christ. Crucified Christ is God's power and God's wisdom. So eventually, itong crucified Christ, hindi lang God's power and God's wisdom, naging power din natin at naging wisdom din natin sa mga pagsasagawa natin ng maraming bagay sa buhay natin. Kaya pwede mo nang i-declare, Christ crucified is my power and my wisdom. Tama yan. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Ephesians 1:9, making known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself. So ano bang highlights dito sa verse na ito? So dito sa verse na ito, binabanggit yung His will, ang kanyang layunin. At ito ay ayon sa kanyang mabuting kaluguran. So ano bang connection nito? Siyempre pag sinasabi natin na God's will, ito yung mga gusto niyang gawin. So yung kanyang plano, yung kanyang kagustuhan, yan ang will ng Diyos. Ang Diyos natin merong will. At ito namang will niya, ito naman yung kanyang mabuting kaluguran. Nang ibig sabihin, dyan siya masaya sa kanyang will. Yung will niya ang nagpapasaya sa kanya. Kaya pag tayo ay gumagawa ng will ng Panginoon, napapasaya natin ang Diyos. Kasi yan yung good pleasure niya. At sinasabi, yung will niya na siyang mabuting kaluguran niya, okay, ay kanyang plinano at binalak sa kanyang sarili. Sa Colossians 1:9, therefore we also, since the day we heard of it, do not cease praying and asking on your behalf, that you may be filled with the full knowledge of His will, in all spiritual wisdom and understanding. So ito naman yung panalangin ng apostol para sa mga believer. So siya ay nananalangin, humihiling para sa kanila upang sila ay mapuspusan ng buong kaalaman, ng kanyang layunin. At ito ay maisagawa sa loob ng lahat ng spiritual na karunungan at pangunawa. Taas ng panalangin na ito. Ibig sabihin yung desire ng apostol para sa mga believer ay upang magkaroon sila ng mataas na kaalaman, puspos na kaalaman sa will ng Diyos. So, pwede natin sabihin itong buong mundong ito, ang pinakamahalaga ay yung pagsasagawa ng layunin ng Diyos. Siyempre, ang tao, maraming plano, maraming balak, ano-ano naiisip. Pero ang pinakamataas na layunin ay ang will ng Diyos. Kaya kailangan yun ang mapasukan natin. At para malaman natin yung will ng Panginoon, ito ay nangangailangan din ng spiritual na karunungan, spiritual na kaalaman, at spiritual na pangunawa. Kaya yan yung panalangin ng apostol. Nanawa, tabuhin din natin na magkaroon tayo ng isang malalim na pagkakita tungkol sa layunin ng Panginoon. Ephesians 1:9 speaks of God's good pleasure, which He purposed in Himself. In Ephesians 3:11, Paul refers to the eternal purpose which He made in Christ Jesus our Lord. Furthermore, in Ephesians 1:11,
Paul says that God's works all things according to the counsel of His will. So meron tatlong verses na kinote dito. Yung una, Ephesians 1:9, binanggit yung mabuting kaluguran ng Diyos. At katulad ng sinabi ko kanina, yung kanyang mabuting kaluguran, yung kanyang kasiyahan, ay konektado o may kinalaman sa kanyang will, sa kanyang gustong gawin. Amen. Tapos sa Ephesians 3:11, tumutukoy naman sa walang hanggang layunin ng Diyos. At itong walang hanggang layunin ng Diyos ay isinagawa naman niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So kung hahanapin mo yung kanyang mabuting kaluguran o yung kanyang walang hanggang layunin, ito ay masusumpungan mo kay Kristo Jesus. Amen. At sa Ephesians 1:11, binanggit dito ang pagsasagawa ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay, sinong ginagawa niya, ginagamit niya. At ito ay para sa kanyang kagustuhan. So, yun yung puro. Kaya nakasentro ito sa God's will. Amen. So, the crucified Christ as the wisdom of God is related to God's plan according to His good pleasure and according to God's way to fulfill His will. Ayan. So, pumasok uli yung crucified Christ. So, ito kasi yung topic natin eh. So, ibig sabihin, itong crucified Christ na ito ay naging karunungan ng Diyos. No, naging karunungan ng Diyos. Okay. Para sa plano ng Diyos, no, tungkol sa kanyang mabuting kaluguran. At ito ay naging daan ng Diyos. Naging daan ng Diyos upang isagawa ang kanyang layunin. So ano ba yung daan ng Diyos para isagawa ang kanyang layunin na siyang kanyang mabuting kaluguran? Ito ay walang iba kundi ang crucified Christ. Kasi yun yung wisdom niya eh. Kaya yun yung naging daan ng kanyang pagsasagawa. Wow. So, crucified Christ, naging daan. No, naging pamamaraan ng Diyos. No, sapagkat ang crucified Christ ay ang karunungan ng Diyos. Yan ang gagamitin niya upang maisagawa niya kung ano yung gusto niya. At mula dyan, makasumpong siya ng mabuting kaluguran. Amen. So may mga yung mga term na ginamit niya magkaka-connecto. No? And then sa kahuli-hulihan, binanggit uli sa atin yung Kristo na napako bilang kanyang karunungan at naging daan niya para isagawa niya yung kanyang kagustuhan. No? At ang kanyang kagustuhan ay ang magpapasaya sa kanya. Kaya yan yung good pleasure niya. So yun yung sinasabi rito. Amen. So God's plan, according to His good pleasure, and His way to fulfill His will are deep and profound. Mga kasi itong pinag-uusapan natin, mga malalalim na bagay ito at mga bagay na hindi simple, profound siya. Malalim, mataas, no, at mayaman, may kasaganaan. Nevertheless, these profound matters can be applied to our experience. So lahat ng mga bagay na pinag-uusapan natin, mga bagay na hindi simple. Mga bagay na spiritual, mga matataas na bagay, hindi siya simple. Pero ang maganda, pwede siyang i-apply sa experience natin. So yun yung maganda. Amen. When we experience the crucified Christ, He becomes to us both the power of God and the wisdom of God. Since we have the crucified Christ as God's wisdom, there is no need for us to seek a way to carry out God's will. Simply by experiencing the crucified Christ, we spontaneously have a way to do God's will. We become very wise in doing the will of God. Amen. Pag sinabi natin will of God, tayong lahat ay may kinalaman dyan. Sa panig ng Diyos, ito ay isang will
No, ito ay kagustuhan niya. At sa panig naman natin, no, ito ay bahagi ng ating pagsasagawa. No, at para maisagawa natin ito, kailangan meron tayong karunungan. At ang karunungan nito ay ang karunungan ng Diyos na walang iba kundi ang crucified Christ. So ganun, bumabalik sa atin. Una-una sinasabi natin na ang crucified Christ ay ang karunungan ng Diyos. So, tama naman yan. Lahat ng bagay, plinano niya at isinagawa niya sa pamamagitan ni Kristo. Kaso, tayo ay may bahagi sa pagsasagawa nito. At para naman sa pagsasagawa nito, si Kristo ay naging karunungan din natin at naging pamamaraan din natin upang isagawa natin ang kagustuhan ng Diyos. Hindi natin ito maisasagawa sa pamamagitan ng ating mga natural na abilidad. Kailangan natin si Kristo bilang karunungan ng Diyos sa pagsasagawa ng kagustuhan ng Diyos na kanyang mabuting kaluguran. So yun yung, kaya sinasabi dyan, naging applicable siya sa panig natin ngayon. Kung sasabihin natin, si Kristo ay karunungan ng Diyos, napaka-doktrina, madoktrina yan. Pero pag sinabi mo, si Kristo ay mararanasan natin bilang isang karunungan natin sa pagsasagawa ng kagustuhan ng Diyos. Experiential na siya. Hindi na siya doctrinal, kundi subjective na siya. Subjektibo na itong bagay na ito. So, yun yung pinapakita sa atin. Halimbawa, gusto mo maglingkod sa Panginoon. Di ba? Gusto mong gumawa para sa Panginoon. Anong gagawin mo? Paano mo siya ikasagawa? Kailangan kunin mo si Kristo. Si Kristo na napako bilang karunungan mo. Bilang pamamaraan mo. Bilang kapangyarihan mo. No? At bilang paraan ng ating mga pagsasagawa para sa maisagawa natin ang kagustuhan ng Diyos. Kaya hindi pwedeng hiwalay tayo kay Kristo. Amen. As long as you experience the crucified Christ, Christ will become to you the wisdom to fulfill His plan. You will have the wisdom of God to do His will. If you look backward after a period of months or years, you will realize that you did have the wisdom of God to carry out His plan according to His will. This, of course, is not your natural wisdom. It is the crucified Christ as the wisdom of God. Amen. So, yun yung sinasabi natin kanina. Okay? Hanggat nararanasan mo si Kristo bilang napakong isa, meron kang karunungan ng Diyos. Hanggat nararanasan mo. Na ang ibig sabihin, kung hindi ka humihiwalay kay Kristo na napako, nasa iyo ang karunungan ng Diyos. Sa pagsasagawa ng plano ng Diyos at mga kagustuhan ng Diyos. Okay, so may sinabi siya rito. Pwedeng siguro sa panahon ngayon, kasi minsan pag gumagawa tayo, hindi pa natin masyado naiintindihan yung mga ginagawa natin. Basta, di ba, sa church life, maraming mga activity, maraming pagsasagawa, maraming plano, di ba? Maraming mga paglilingkod. So, maraming mga kapatid, natutuwa ako eh. Simple sila at sumusunod lang. Sumusunod kung ano ang mga leading, sumusunod, nakikipag-isa. No? Pero meron naman ding mga ilan na nakita ko na imbis na sumunod, nag-exercise ng kanilang mga opinion. Kung nagko-question at sumasalungat, wala naman ako masasabi sa ganyan. Kasi sa church life, yung mga ginagawa natin, hindi natin ito sinasagawa na sa pilitan. Pag gusto mo, sumama ka, makiisa ka, makipray ka, makigawa ka. No? Pero kung wala kang damdamin sa ganyan, wala namang pipilit sa iyo. So, ganun. At hindi rin naman tayo kailangan magtalo.
Kaya mas maski ako eh. Iyon, may mga kapatid na sumusunod, sumasama, nakikiisa. At meron din akong alam na hindi gustong makiisa, hindi gustong sumama. At sa mga pag nakatalikod, nag-express ng mga opinion. Hindi ko naman pinapansin yung mga ganyan. Kasi sa church life, wala namang pilitan. Walang pilitan. So, yun yung maganda sa atin. Hindi naman tayo kailangan magtalo-talo. Pero ito, ang maganda sa sinabi niya. Pagkaraan ng ilang buwan at ilang taon, dun mo marirealize na tama yung mga ginawa natin. Dun mo marirealize na totoo ngang si Kristo ang naging karunungan natin. So, yun yung So, dun mo makikita. Sabi niya, afterward, pagkatapos, pagkaraan ng ilang panahon, tama pala. Pwede ngayon, habang ginagawa mo siya, magkaroon ka rin ng konting pagdududa. Okay kaya ito? Tama kaya ito? Pero ang sinasabi rito, hanggat kasama mo si Kristo, meron kang karunungan. At yung karunungan na yan, hindi siya natural. Minsan hindi mo ma-explain bakit kailangan gawin ito. Merong mga nagmamarunong, kine-question, parang tama sila. Parang mukhang spiritual nga sila. Pero pagkaraan ng ilang taon, doon natin malalaman na hindi tayo nagkamali. Kaya ano ba ang mahalagang lesson na kailangan natin makita rito? Yun yung na-experience mong Panginoon. Ang isa na napako at naging karunungan natin sa pagsasagawa ng layunin ng Panginoon. So, yun lang. So, wala naman kailangan pagtalunan. Ang binibigyan diin lang dito, kasama mo ba si Kristo? O, nag-express ka ng mga opinion mo, kaisa mo ba yun na pakong isang Kristo? O baka, isip mo lang yan. So, ayan. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo. Ang pinakagabay natin ngayon, Panginoon, kasama ba kita? Panginoon, kaisa ba kita? Tandaan natin, si Kristo ay wala sa kaisipan natin, nasa espiritu natin. Diyan mo siya kilatisin. Diyan mo siya damahin. Kumusta ang prayer life mo? Kumusta ang calling mo? Kumusta ang buhay mo? So ito ay inaalagaan natin na nawa sa awa ng Panginoon. Huwag tayong mahiwalay sa Kanya. Amen. Kasi pwede kong sabihin, itong mundo marami matalinong tao. Marami. Kagaling. Matatalino. Matalino magsalita, magaling mag-reason. Pero hindi yan ang way ni Lord. Ang kanyang karunungan ay si Kristo pa rin. Amen. Okay, magbabasa na ako. When we experience the crucified Christ, we are terminated. All that we are, all that we have, and all that we can do, all is completely terminated. You are terminated simply by experiencing the crucified Christ. It is impossible for anything to crucify himself. But when we call on the name of the Lord Jesus, as we are enjoying him and experiencing him, his crucifixion will terminate us. All that we are is terminated by this crucified Christ. Amen. So alam niyo kung anong una niyang gagawin? Terminate you. Ang ibig sabihin ng terminate, tapusin ka muna. So yan yung kanyang unang gagawin. Tumawag ka sa Panginoon, naipasok ka, nakipag-isa ka sa Kanya. So yung krus ng Panginoon, bibigyan ka ng katapusan. Hindi ka na maingay. Amen.
Alam niyo kasi yung malaking hadlang sa gawain ng Panginoon, yung natural na buhay natin. No? At yung natural na buhay natin, ano yan, mahilig magmarunong. So yun yung kanyang karakter, nagmamarunong siya. Kaya ang unang gagawin ng crucified Christ, i-terminate niya muna yung nagmamarunong na yan. At kapag siya ay na-terminate, no, meron ng daan ang karunungan ng Diyos na si Kristo para gumabay. Bisa nga sa experience ko may mga bagay na talagang hindi ko naman iniisip na nagagawa namin dahil magaling kami. Walang ganun No? Kundi kumisan nga, pag naibaling ka sa Panginoon, parang nagiging wala kang alam. At pag may mga nakausap kang tao, parang parang sila yung magagaling. Ganyan. Huwag tayo mabother sa mga ganyan. No? Sapagkat ang Diyos ay gumagawa ng terminating work. Kaya nga crucified Christ Ang specialist itong crucified na ito ay tapusin tayo. At yun ang pinakamainam. No? At naniniwala ako, lahat ng pagkakaisa sa loob ng gawain ng Panginoon ay pagkakaisa ng mga taong tinapos ng krus. Yung mga hindi tinapos, hindi makapasok sa pagkakaisa. Hindi sila makapasok sa pagtatayo. Hindi sila makapasok sa mga corporate activity kasi buhay na buhay sila. Buhay na buhay. Kaya pag akala natin itong wisdom na ito, naku, pag nakaisa mong Panginoon, punong-puno ka ng abilidad, dami mong alam, dami mo ng plano. Hindi. Terminate ka. Terminate. Yung krus ay kamatayan. Ano ba specialty ng krus? Kamatayan. Anong kamatayan niya? Ang kamatayan niya ni Kristo. Kaya sabi, ang unang bagay ay terminate. Amen. Crucifixion is the way for us to be delivered from the flesh, the natural life, and the old creation. Christ crucified is not only the power, He is also the way to us who have been called. The crucified Christ is the power of God and the wisdom of God for us to be delivered from all negative things. Amen. So, ang kamatayan o termination, ang tanging pwede maghiwalay sa atin mula sa laman. Walang ibang paraan. Yan lang ang pwedeng makapagpalaya sa atin mula sa laman at mga natural na bagay. So kung minsan ang tao, hindi niya nararamdaman kasi na napaka-natural siya. Napaka-makalaman siya. Hindi natin nararamdaman yan. May mga panahon. Tangi lamang, pag na-terminate tayo, doon natin mauunawaan kung gaano kadaming mga makalamang bagay, mga makanatural na bagay, ang mga inihahayag natin. Kaya ang krus ay karunungan ng Diyos. Sino makakapag-isip na ang pinakamainam sa mundo ay ang bigyan ng katapusan ang tao? Sapagkat kung hindi mangyayari yan, lahat ng tao mabubuhay sa laman. Magiging natural. Walang kaisahan, walang pagtatayo. Diba? Tingnan ninyo ang mundo. Diba? Bakit sila naglalaban-laban? Tapos, kung titignan ninyo, di ba, may gera ngayon. Pag in-interview yung mga leader, ang gaganda ng kanilang mga sinasabi. Kung sasabihin na, kailangan kong gawin ito. Ito yung pamamaraan. Ito ayoko ng gera, pero kailangan ganun. Diba? Pero milyong-milyong tao na mamatay dahil dyan. Kaya, ang talino ng ating Diyos. Diba? Ang makalamang bagay ay bigyan ng katapusan upang ang makadiyos na bagay ay umiral
at ang layunin ng Diyos ay maisagawa. Kailanman hindi maisasagawa ng laman at natural na tao ang layunin ng Diyos. At kailanman hindi magkakaroon ng mabuting kaluguran ang Diyos sa mga taong makalaman at mga taong natural. Kaya binigay niya yung krus sa atin. Itong paraan ninyo. Sabi mo, minsan ang dami mong pinaplano. Paglapit mo sa Panginoon, itong krus. Krus ang ibibigay niya sa iyo. Matapos ka na. Amen. 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 So we thank Him and praise Him that we are now in the process of being saved. The more we are saved by experiencing the crucified Christ, the more we enjoy Him. Amen. So yung palang pagpasok sa pagtatamasa sa Panginoon. Ang simula ng pagpasok sa pagtatamasa sa Panginoon ay ang pagbibigay muna ng katapusan sa mga natural na bagay at mga bagay na makalaman. At yan ay gagawin ng Panginoon kung tayo ay makikipag-isa sa Kanya. Amen. Christ crucified is the power of God for saving us from the wisdom, for saving us and the wisdom of God for fulfilling His plan. In order to achieve anything, we need both power and wisdom. Power is the ability and wisdom is the way. Christ is first our power and then He is our wisdom. That is our way. Christ is the power of God to carry out God's economy. So, ang ganda nito. So, sabi niya, para magkaroon ba, meron ka mga accomplishment. So, dali lang, medyo nalobat na pala kami. Wow. 5% na lang pala. Amen. Buti na agapan bago namatay. Okay, so ito. So sabi niya rito, okay, si Kristo, okay, ang napakong isa, okay, ay ang ating karunungan para sa pagsasagawa ng plano ng Diyos. Okay. So upang makatamo tayo ng isang bagay, kailangan mo ng power at wisdom. Tama naman. So sa mundong ito, wala kang ma-achieve pag wala kang power, wala kang wisdom. Kailangan mo yan. Kailangan ko yan. Ako, kailangan ko talaga ng power. Kailangan ko ng wisdom para may magawa ako. No? At ang tamang power at wisdom ay si Kristo na napako. Pag hindi siya, hindi tunay na wisdom at hindi tunay na power ang meron ka. No? So yun yung sinasabi sa atin. Okay? Tapos, ang Diyos ay merong ekonomiya, economy, God's economy. Madalas binabanggit natin, we are for God's economy. O, dapat lahat ng ginagawa natin ay ayon sa ekonomiya ng Diyos. So tama yan. Ang Diyos ay merong economy dito sa ibabaw ng lupa. Diba? At may mga ilang paraan ng pagsasalita tungkol sa ekonomiya ng Diyos. No, pwede natin sabihin, ang ekonomiya ng Diyos ngayon ay ang kanyang pamamahagi. Pinamamahagi niya si Kristo tungo sa mga tao. At sa pamamagitan niya, tinatayo niya ang kanyang eklesiya. No, so ito ang buong ekonomiya ng Diyos. No, so ang ekonomiya ng Diyos ay ang pagsasagawa ng Diyos kay Kristo tungo sa loob ng tao upang ang tao ay baguhin niya. Makagawa siya ng pananahanan sa tao. Yan ang ekonomiya ng Diyos at yan din ang sinasabi natin. Pero lahat ng mga bagay na ito na may kinalaman sa ekonomiya ng Diyos ay hindi magagawa kung wala ang krus ni Kristo. Sapagat kung inalis mo ang krus ni Kristo, walang pagsasagawa ang Diyos sa tao.
Kaya yung krus ni Kristo ang naging kapangyarihan ng Diyos upang tuusin ang tao unang-una sa mga negatibong bagay, mga natural na bagay, mga makalamang bagay, mga bagay ng sanlibutan, no? Pagiging bulag sa katotohanan, mahina. So yan yung sinasabi sa atin, ang krus ni Kristo. Okay, ay ang siyang lumulutas sa lahat ng kaguluhan, maging mga kahinaan, kaguluhan ng buhay natin, kaguluhan sa loob ng eklesiya. Ang krus lang ni Kristo ang tatapos sa lahat ng mga hidwaan. At upang magbigay ng daan para sa pagsasagawa ng buong ekonomiya ng Diyos. So, tama yan. Kaya ang isang tao na hindi nakakapasok at nakikipag-isa sa Panginoon, punong-puno ng sarili. Kung minsan, hindi naman siya naging masama. Parang ang feeling niya, ang dami niyang alam. Yun ang problema. Ang problema natin ay yung mga tao maraming alam, pero napaka-natural. So yan yung problema. At yan yung madaling gamitin ng kaaway upang sirain ang pagkakaisa sa loob ng eklesiya. Mag-ingat tayo. Ano ba ang pinag-iingatan natin? Ang iniingatan natin ay ang mga sitwasyon sa buhay natin na hiwalay tayo sa Panginoon. So yan yung pinaka-critical na panahon sa buhay natin. Sa lahat ng bagay, huwag mong hayaan na mahiwalay ka sa Panginoon. Malalagay ka sa disaster. Minsan nasa disaster ka nang hindi mo alam. Amen. Okay, so last part na ako. Christ as the power of God strengthens us with a dynamic power. Pambihirang kapangyarihan ito na dadating sa buhay mo. Okay? Kung si Kristo ang kapangyarihan mo. Kung ang kapangyarihan mo ay galing sa Diyos, hindi ordinary yan. Sabi niya, dynamic itong power na ito. Amen. Supplying and sustaining us in what we are and what we do. So itong power na ito, kaya kanyang tustusan, kaya kanyang alalayan, nagpapatibay siya sa lahat ng kung ano ka at kung ano ang gagawin mo. So yan yung totoong power. Hindi katulad ng iba. Sasabihin meron silang power. Pero pag may dumating na bagay, katiting lang, tumutumba. Hindi ganun ang power. So pakinggan niyo to, sabi niya. Christ is the power of God, enables us to suffer. May suffering ka ba? Meron. Sino bang wala? Itong mundo ay mundo ng suffering. Hanggang sa church life, umaabot ang suffering. Meron ka niyan? Meron. Pero bumabagsak ka ba? Dapat hindi. Kung meron ka nitong power na ito, dynamic, hindi ka itutumba maski ng anong suffering. Yan yung sinasabi dito. Amen. Okay. To bear burden, suffering, and bear burden, pumasa ng mga kabigatan. Hindi ka sumusuko, hindi ka umaayaw. Ang bigat na nito, brother. Ayoko na. Lilipat na ako. Anong power meron ka? Kung tutuusin, ang kapangyarihan, mga kapatid, natetest siya, okay, ng mga bagay na suffering at burden. Kung wala yan, hindi matetest kung meron ka nga o wala. Sasabihin mo, malakas ka. Kasi wala namang testing eh. Sige nga. Sabi nila, yun daw, kabayo. Hindi mo alam ang galing niya hanggat hindi siya tinetesting sa takbuhan. Pag tumakbo na sila at inurasan na, tinignan na yung spin nila, yung layo ng kayang takbuhin,
Doon mo malalaman kung malakas sila o mahina. Pero kung nasa quadrant lang sila, kain, tulog lang sila dyan, kain, tulog. walang ano yan, walang testing. Hindi nga nila kailangan yung crucified Christ kasi wala namang testing eh. So, ang buhay natin, okay, ay merong suffering, merong burden upang malaman kung kaisa mong Panginoon o hindi. Kaisa mong Panginoon, never na tutumba ka. So yun yung sabi niya, ulitin ko. Sabi niya, Christ as the power of God enables us to suffer, okay, to bear burdens, and to stand firm. Stand firm, ang tatag. Hindi kumakalog yung tuhod. Stand firm. So yan yung power ng Diyos. Amen. Ang Panginoong Jesus, ang daming threatening life ang naging pamumuhay niya. Ganyan din si Apostol Pablo, ang mga apostol noong araw. Punong-puno ng mga threatening circumstances and environment. Pero kasama nila ang Panginoon. Amen. For this reason, okay, Paul declared, I am able to do all things in Him who empowers me. Okay, so ang ganda ng declaration ni Paul. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Okay, sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. All things. Amen. Christ as the power of God is daily supplying and sustaining us through His divine dispensing. So yan yung God's economy. Diba? God's dispensing. Kailangan meron tayong dispensing. Sa isang banda, dineterminate tayo negatively, positively, tinutustusan tayo. Okay. Upang sa ganon, ang kanyang kapangyarihan ay maging kapangyarihan natin. Amen. So, salamat Panginoon. Ikaw ang napakong isa bilang karunungan ng Diyos. At salamat din sa mga pagsasagawa namin. Ikaw din ang nararanasan namin na isang kapangyarihan at karunungan para sa aming mga paglilingkod at pagsasagawa. Lalo na ang pagsasagawa ng iyong walang hanggang ekonomiya. Panginoon, kailangan ka namin. Kaawaan mo kami upang hindi kami mahiwalay mula sa iyo. Amen.